Pinili ni Arang hindi magsalita habang tumatakbo. Sa halip, mataman lang siyang nakinig sa mga Ires. Pakiramdam niya, ang mga dapat niyang malaman ay inuunti-unti na sa kanya sa wakas ng mga taong ibon. Ang puro sa pinakapurong dugo ay malaking bagay na talaga noon pa. Kahit sa inyong mundo, hindi ba't may mga kaharian na pinipilit isalba ang kanilang purong lahi? Sa amin ay ganun din. Ngunit may mas malaki kaming dahilan. Katulad sa lahing Kudayon, ang purong dugo sa lahing Ires ay makapangyarihan. Iyon ang dahilan kung bakit nakakagawa kami ng mga kapangyarihang ipinapasa pa sa aming mga kalahi at sa ibang nilalang na nararapat lamang bigyan ng gantimpala at kakayahan. Talakay ni Teriktek. Naitanong mo na ba kung saan galing ang mga kapangyarihan? Sandatang yari sa lantay na ginto, mga pandepensang kakayahan at ilang kakaibang talento? Tanong naman ni Buitre sa Kodayo na napilitang sumagot. Minsan nang sumagi sa aking isip ang mga bagay na yan. May mga mutya na sinasabi ang mga ermitanyo o albularyo. Ngunit base sa pagkakaalam ko, dahil ranas ko, ilan sa mga pinanggagalingan ay ang mga taong may dugong presa. At may ilan naman na pamana pa ng mga ninuno. May ilan naman na napapanalunan sa ilang paligsahan tulad ng sumbaganay. Sagot ni Ara, nakinangiti ni Bantam ng tiped. Napataas ang kilay ni Ara saglit. Hindi siya sanay na hindi siya kinukontra o sinusungitan ng lalaking Ires. Tila ba nagbago ito agad at wala nang sama ng loob sa kanya. Tumango-tango naman si Buitre. Sumasang-ayon din sa Kodayon. Tama ka naman sa parteng yan. Ngunit may mas malinaw pang paliwanag dyan. At sa paksang ito, pumapasok ang kahalagahan ng puro sa pinakapurong dugo ng mga lahing katulad natin. Ang mga Kodayon ay may natatanging kakayahan na sa purong dugo lamang makikita, tulad ng pagtataas ng antas ng anumang kapangyarihan na inyong nakukuha sa mga orihinal na nagmamay-ari nito. Isa pa riyan, kayo lamang ang may kakayahan na kumain ng kahit ano na walang pagbabadya ng pagbagsak ng kalusugan sa hinaharap. Maging lason o nilason na pagkain ay walang problema sa inyong tiyan. Wala kayong pili. Yan pa lang ang ilan sa mga hinahangaan kong kakayahan na taglay ng inyong lahi. Alam kong marami pa, ngunit hindi ko na iisa-isahin pa. Sa mga Ires naman na may purong dugo ng kanyang lahi ay may kapangyarihang humabi o lumikha ng pandepensang kakayahan o kapangyarihan na maaari niyang mapakinabangan o ibigay sa iba. Depende kung saan niya gagamitin. Ngunit isa ang aming lahi sa mga nagbibigay ng gantimpala sa ilang paligsahan tulad ng mga sumbaganay. Kung mawawala ang purong dugo sa aming lahi, mapapailalim kami o matutulad sa mga mabababang nilalang. Sapagkat iyon lang naman talaga ang dahilan kung bakit kami isa sa mga nakahanay na malalakas na lahi. Kapag tuluyang nawala ang nagdadala ng puro sa pinakapurong dugo sa mga Ires, maaari kaming mawala ng kapangyarihan at tuluyang mabura ang aming lahi pagtagal ng panahon. Ani Bantam naman. Kung ganon, ilan lang kayo sa ilang mga nagsusuplay ng kapangyarihan? Meron pa bang iba? At sino-sino naman sila? Tanong ni Ara. Marami rin. Ang ilan na nasa tuktok kahanay namin ay ang mga taong halaman, mga prasinos, may mga nilalang din sa tubig, pinamumunuan ng mga kataw at serena, mga matataas at matatandang lahi naman ng engkandada o engkanto. May ilan din ng mga espiritu. Meron ding ilang matatandang lahi ng aswang na binubuo ng 2 pangkat, mga purong lahi at ang mga halong lahi. Meron ding lahing Piero na kumakatawan sa apoy at sa ilalim ng lupa naman nananahan. Sa mga Ires, ang aming pinuno na si Tarakos at ang kanyang namayapang asawa na si Palkan. Bukod sa ilang nabanggit, marami pang ibang hindi na nagbibigay ng pangalan o pagkakakilanlan. Ngunit may ilang pagkakataon na nakita ng aming tagalista ang iyong Lola Caridad. May ilang beses rin na nabasa ang pangalang Luna, lahing Kodayo noon. Ani Teriktik naman.
Tuluyang nakuha ang atensyon ni Ara ng tatlong Iris. Napatigil ang mga binti ni Ara sa pagtakbo. Ara Luna ang tunay niyang pangalan. Ara ang nakasanayang itawag sa kanya ng mga mahal niya sa buhay at ilang kakilala. Ngunit kahit kailan, hindi pa niya natanong kung saan galing ang pangalan na Luna. Tila ba nabasa ang kanyang iniisip, nagsalita si Buitre. Sa pagkakaalam namin, ang unang umangkin ng lahing Kodayon o ang unang tinawag na Kodayon ay isang mandirigmang pinalaki ng mga babaylan. Ani Buitre. Nang mamatay si Palkan, ang natitirang tagahabi ng mga kapangyarihan at yaman sa lahing Iris ay si Turakos na lang. Muli sana siya mag-aasawa upang magkaroon ng mga supling na magtataglay ng puro sa pinakapurong dugo ng mga Iris dahil hindi sila nabiyayaan ni Palkan ng anak. Ngunit may naging problema. Nanghina ang aming hari o pinuno sa hindi malamang dahilan at napilitan kami na iluklok sa trono ang kapatid niya sa ina na si Mesite. Ani Tariktik naman, hindi nakaligtas kay Ara ang biglang pagdilim ng muka ng babaeng Iris. Lalo pa nang binanggit nito ang pangalan daw ng pinuno nila na ngayon lang narinig ni Ara. Ang nasa trono ng aming kaharian ngayon ay hindi purong lahi ng Iris. Isa siyang halong Iris at aswang, kapatid sa ibang ina ng aming tunay na hari o pinuno. Noon pa man, tanggap na niya ang kanyang kapalaran na hindi niya maaaring ariin ang trono dahil wala siyang kakayahang gumawa ng kapangyarihan na siyang isa sa mga mahalagang katangian na dapat angkinin ng pinunong uupo sa trono. Ngunit siya ang pinakamalapit para sa posisyong iyon. Hindi mapakinabangan ng aming hari ngayon dahil ni magsalita ay hindi nito magawa. Akala namin ay nagkataon lamang ang pagkakasakit ng aming tunay na hari. Ngunit habang tumatagal, siya ay lumalala. Walang naging silbi ang gamot na kung saan-saan pa namin inaangkat. Isang misteryosong sakit na wala pang nilalang na dinapuan kahit kailan. Ngunit isang nilalang ang lumantad sa akin ilang buwan na ang nakakaraan. Ayon sa kanya, siya ang lumason sa aming hari at siyang dahilan kaya hindi rin nabiyayaan ng anak ang mag-asawang Palkan na Tarakos. Nilalasod niya ang mag-asawa noon pa sa utos ni Mesite. Hindi tumupad si Mesite sa napagkasundoon nilang gantimpala kaya siya lumandad sa akin. Madilim ang anyong pahayag ni Buitre. At dito ka namin kinakailangan, Ara. Wika naman ni Tariktik na kinatingin sa kanya ng Kodayon. At ano namang kinalaman ko sa gulo at sa problema nyo? Formal at may diin na tanong ni Ara na siyang kinubuntong hininga ng tatlong Iris. May tatlong kondisyon na nilagay ang lumason na maaari lang gumamot sa aming hari. Dapat may dugong aswang. Pangalawa, dapat puro ang lahi. At ang ikatlo, dapat ay nakatakdang maging kabiyak ni Mesite. Bigay impormasyon naman ni Bantam. Napahalokip-kip si Ara. So, bonus din pala na kaya kong magpagaling ng kahit anong karamdaman. Ang galing din ang kinasapakat niya. Naiiling na wika ni Ara. Wala sa mga babaeng Iris ang kanyang natitipuhang maging kabiyak. Marahil natatakot siyang traidore ng mga babaeng Iris na mapipili niya kung sakaling malaman ang lahat ng ginawa niya sa kanyang kapatid. Hindi rin siya maaaring pumili ng ibang lahi na wala sa kanyang dugo sapagkat magiging mahina o mawawala ng tuluyan ang maliit na porsyento ng dugong Iris na maipapasa niya sa kanyang magiging anak. Hindi mainam para sa susunod na henerasyon, lalong walang karapatan iyon na pumalit sa kanya. Kaya saan pa ba siya babaling kundi sa mga aswang? At syempre, pipiliin niya ang puro sa pinakapurong lahi ng aswang na kanyang matatagpuan. Naging mas maswerte pa siya dahil panahon mo ngayon. Ikaw ang sagot sa kanyang suliranin. Tatapatan niya ng puro sa pinakapurong dugo ng aswang ang maliit na porsyento ng dugong Iris na maipapasa niya sa kanyang magiging anak. Bagamat maaring lalong lumiit ang porsyento ng dugong Iris na tataglayan ng kanyang magiging anak, may kakayahan pa rin na magtaas ng kapangyarihan ang supling na ibibigay ninyong dalawa.
naiiling na wika ni Tariktek. At sino namang may sabi sa inyong papayag akong maging isa kami? Kung meron man akong nararamdaman sa pinuno nyo, ngayon, yun ay puot. Mahinang sagot ng kodayon. Walang imposible, Ara, alam mo yan. Lahat maaaring ipilit. Napakaraming paraan. Ani Bantam naman na kinakunot ng noo ni Ara. Totoo ang sinabi nito. Hindi bangat muntik na siyang gayumahin sa pinakamataas na antas nila Aida noon. Kinamkam niya ang lahat ng kapangyarihan na nagawa niyang kunin sa aming pinuno, kaya nagawa niyang dalhin ka rito. Nanghina ng lubos ang aming pinuno dahilan upang hindi siya mapakinabangan ngayon, upang hindi niya maipagtanggol ang aming lahi. At isa rin sa mga dahilan upang maging sunod-sunuran kami kay Mesite. Ngunit may ilang lahing nagmalasakit sa amin na siyang tumutulong ngayon sa atin upang maibalik sa dati ang lahat. Kinailangan lang talaga namin ng isang magandang rason na aaliw sa kanya upang makakilos kami ng lihim. Lalo na nung mga araw na iniimbestigahan ni Buitre ang binunyag sa kanya ng kasapakat nito, na lumabas na totoo pala. Kuyom ang mga kamaong wika naman ni Tariktek. Natigilan si Ara saglit habang hinihimay-himay ang lahat. Walang tapon bilang siya. Gamit na gamit siya sa lahat ng aspeto. Masasabi mo rin na pinasayaw ka namin sa entablado upang aliwin ang kaaway, habang tahimik kaming nagpaplano ng hakbang upang muling mabawi ang aming kaharian. Nakayukong amin naman ni Bantam. Napahalokip-kip si Ara. Unti-unti, tumatalim ang mga balintataw. Ngunit totoong ikaw ang nagustuhan ni Mesite, sapagkat nasa iyo ang dugong nais niya. Lalo lamang siyang nahumaling sa iyo dahil kakaiba ka sa lahat. Isa kang mandirigma. Nasa iyo lahat ng katangian na maaaring magbigay ng makapangyarihang henerasyon kung sakali. Kaya naman, ginawa niya ang lahat, suktulang magbigay siya ng ilang kapangyarihan sa mga matatandang aswang upang tuluyan na silang sumuko sa paghabol sa iyo, upang masolo ka na ni Mesite. Ngunit alam naming hindi mo ito gusto. Ngayon pa lang, hinihingi ko na ang kapatawaran mo, kodayon. Ani Buitre sa nagingit-ngit na dalaga. Kaya pala nangako ang mga ito na hindi masasayang ang paghihirap niya. Yun naman pala, malaki ang naiambag niya sa plano nilang ito. Hindi malaman ni Ara kung nais niyang magwala o matawa, ngunit nangingibabaw ang ngit-ngit. Wala sanang problema kung kakailanganin ng mga Aires ang tulong niya kung sakali. Ngunit bakit pa kailangan ipahamak ang kanyang nobyo? Isang katanungan na sinagot rin ni Ara sa isip. Malamang para mamotivate siyang matalo ang lahat ng dapat matalo. Paano naman ako nakakasigurong nasa mabuti akong panig? Paano niyo masasabi sa akin na hindi kayo nagsisinungaling? Gayong pinahina niyong kakayahan kong bumasa ng maliliit na impormasyon sa paligid. Kung tutuusin nga, parang binulag niyo ko. Ani Ara naman. Kailangan namin pahinain ang kakayahan mong iyon upang hindi ka mawala sa motibasyong manalo at makarating rito, upang wala ka nang isipin pang iba. Isa pa, lalo rin namang humina ang kakayahan mong magbasa ng ilang piling impormasyon dahil sa mga bagong karga mong kakayahan. Ngunit kung masama ang aming ninanais, sa tingin mo ba, papayag kaming makakuha ka ng mga armas at sandata na tutulong sa iyo upang maging makapangyarihan? Alam namin sa kaibuturan ng iyong puso, nararamdaman mong hindi kami masama. Sagot naman ni Tariktek. Naihilamos na lang ni Ara ang isang palad sa namumulang muka. Anong gulo ang kanyang napasok. Parang lahat ng pisi niya ng pagtitimpe at pasensya ay hinahamon ngayon. Ngunit saan man niya tignan na anggulo, maari pa rin na mapunta siya sa ganitong sitwasyon, sapagkat sa lola niya, sa kanyang ina, ay nangyari rin ang ganitong bagay. May habulan era rin sila Caridad at Isay. Ngunit dahil iisa lang ang supling na kayang ilabas ng isang kodayon, agad rin naman tinantanan ang lola niya at ang kanyang ina nang makahanap ng asawa at nabuntis ng kani-kanilang mga naging kabiyak. At ngayon nga, panahon naman niya ang sinusulat ng tadhana. Lahat-lahat na ba yan? Wala na ba kayong ibabahagi pang iba? Ilang bagay na kailangan ko pang malaman? Ani Ara na kinakunot ng noo ni Buitre.
Tinuon ni Ara ang atensyon kay Buitre bago nagsalita. May nakalimutan ka pa. Ang sabi mo, hindi mo hawak ang sumbaganay. Wala kang kakayahan na pangunahan ng tagapamahala sa mga desisyon niya. Ngunit nakialam ka sa pagtaas ng isa kong gamit. Alam ko ang mga karga ko. Hindi natataas ang antas nila nang hindi ko alam. Bakit ang barikada ko, nagagamit ko na ngayon bilang iba't ibang anyo? Pedal o pasagwan? Naging balsa pa nga. Nakataas ang kilay na wika ni Ara sa napalunok na si Buitre. Nagtaas din naman ng antas ang kalaban mo sa kanyang bolang apoy, hindi ba? Napansin mo naman na halos dumudurog na ng mga blokeng bato at paligid ang bolang apoy niya. Gumanti lang ako. Ngunit dahil hindi maaaring matigil ang labanan, naging tahimik na lang kami ng tagapamahala. Kahit gustong-gusto na ni Pilandok na sitahin ng matandang humahawak sa myusa ng apoy. Paliwanag naman ni Buitre. Isa pa pala. Paano pinayagan ni Mesite ang inyong pinuno ngayon na dumaan ako sa Sumbaganay? At bakit kailangan kong paghirapan ng daan patungo sa inyong kaharian? Inimbitahan niya ako. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ko pang magbangka sa tubig upang makatawid. Naiintindihan ko rin kailangan ko makakuha ng sandata, ngunit bakit kailangang itaas nyo pa ng itaas ang antas? Bakit kailangan dumaan pa sa ikalawang Sumbaganay? Tanong na may iritasyon sa tonong wika naman ni Ara. Muling nagkatinginan ng tatlo na kinahalokip-kip ng kodayon. Iyan pa, yung mga tinginan yung yan, hindi ko yung gusto. Parang may iba pa kayong tinatago. Sabihin nyo na lahat para hindi na ako natutulog sa kangkungan. Anang naiiritang kodayon. Hindi alam ni Mesite na dumaan ka sa mga pangyayaring iyon. Lahat ito ay naging lihim sa kanya. Sa sitio Hati, humiwalay ang mayang kasama ko sa paggabay sa iyo upang makarating ka rito. Ang maya ay si Grebes, isang traidor na Aires na piniling sumapi sa pamunuan ni Mesite. Gumawa kami ng paraan upang ako na lang ang humawak sa iyo at maipasok kita sa Sumbaganay. Ginawa namin ito upang mapantayan mo kahit konti ang kapangyarihan ni Mesite. Hawak niya ang lahat ng kapangyarihang pag-aari ng mga Aires. May ilang nilalang na gumaya sa ating anyo upang iyon ang subaybayan nila patungo sa aming kaharian. Kapag tumawid na tayo sa tulay, tuluyang mawawala ang mga gumaya sa atin. Sila na ang gumawa ng paraan upang kunwari ay natagalan tayo sa pagdating sa kaharian. May iba silang dinaanan na kunwari ay nasangkot sa gulo, kaya parehas lang ang pagdating nila sa atin ngayon. Isa sa dahilan kaya namin pinahina ang pagbasa mo sa paligid. Kailangan maging matagumpay ang planong ito, Ara. Mahabang paliwanag ni Buitre. May isa pa pala. Alam kong hindi kayong tatlo ang nakaharap ko ng gabing iyon. Nang gabing kinuha nila ang diwa ni Sean. Alam kong ang isa nagpakilalang prinsipe o hari. Sino yung tatlong yun? Isa ba dun si Mesite? Tanong ng kodayon. Tama ka. Si Mesite ang nasa gitna na may kulay puting bagwis. Si Grebes ang pulang bagwis. At ang kumuha ng diwa ng iyong nobyo ay kulay bioleta naman ang bagwis. Siya si Daragit. Ang humahawak ng lahat ng kapangyarihan na ipon ng mga lahing Aires at lubos na pinagkakatiwalaan ni Mesite. Paliwanag naman ni Bantam. Hindi na nagawang sumagot ng kodayon sa rami ng mga komplikasyon at kasagutang bumuglaw sa kanya. Tila sumakit ang kanyang ulo. Hindi siya makabawi sa mga nalaman. Pinili na lang niya maglakad pasulong na sinundan naman ng mga Aires. Natigil ang mga paa ni Ara sa paglalakad. Hindi maiwasang hagurin ng tingin ang kabuuan ng lugar na kanilang kinaroroonan. Niintindihan iyon nila Buitre. Maging sila, kahit tahanan nila ang lugar na iyon, hindi pa rin mapaglaban ng hangaan ang kanilang kastilyo sa malayo. Wala sa sariling naitakip ni Ara ang isang palad sa bibig sa pagpipigil na mapabuntong hininga ng marahas sa paghangang pinipigilang ilabas. Walang binatbat ang mga kastilyo o kahariang nakita niya sa ilang palabas o pinikula. Sa kahariang pinagmamasdan niya ngayon, tila ba kinuha sa pahina ng pantasyang libro ang tanawing minamasdan niya.
Nakapwesto sa pinakamataas na lugar ang kulay puting kastilyo ng mga Ayres. Binubuo ng hindi niya mabilang na mga tower na hindi lang 6 ang mga bintanang tinataglay. Tila gawa sa granite o granito ang kabuuan ng kastilyo. Nang matitigang maayos ni Ara, nakumpirma niyang granito nga. Walang ibang kulay siyang napapansin. Purong puti lang talaga na sinadya upang umangat sa iba't ibang kulay ng mga ibon at bulaklak, maging mga halaman at puno na nasa paligid. Tila ba isang malaki at magandang dibuho ng puting stalagmite na kinuha mula sa kaibuturan ng kuweba at inilagay sa gitna ng bukas at buhay na rainforest. Kung nasa ibang sitwasyon lang si Ara, alam niyang bibigyan niya ng sandali ang sariling humanga sa kagandahan ng kastilyo at sa paligid. Ngunit naagaw ang lahat ng hapo at pag-aalala niya sa diwa ng nobyong babawiin. Napayoko ang dalaga at tinuloy ang paglalakad. Sinundan si Buitreng, kumilos na rin ng mapakiramdamang tapos na siyang humanga sa kanilang kaharian. Mula sa lupang nalalatagan ng malambot na lumot, hinakbang ni Ara ang mga paang walang sapin sa maputi at gawa rin sa granitong sahig na pinakatulay na maghahatid sa kanila sa entrada ng kahariang natatanaw. Tansya ni Ara na sa 60 hakbang ang layo nila sa pinaka-entrada ng kastilyo. Hindi maiwasan ng kudayon na tignan ang malawak na sakop ng matigas na tulay. Ang lapad ata ng nilalakaran nila ay nasa 20 talampakan din. Walang mga hawakan sa bawat gilid. Sadyang daanan lang, maigi at hindi ganun kakinis ang sahig. Tila sinadyang magkaroon ng magkakasalungat na guhit upang hindi maging mahirap ang paglalakad at hindi madulas ang sinumang gagamit ng tulay. Mula sa ibaba ng tulay, nakikita ni Ara ang malinaw na tubig na mahinahon ng pag-agos. Ilang makukulay na koi fish na hindi karaniwan ng laki ang saglit na sipat ni Ara sa tubig. Muling natuon sa nilalakarang sahig, siya napatingin. Malamang, eksklusibo ang tulay na ito sa mga bisita sapagkat lumilipad ang mga Ayres. Iyon rin marahil ang dahilan kung bakit may malalaking bintana ang bawat tore. Isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng mga butas sa isang puno na nilalabasan ng mga nananahan o nagpupugad na ibon roon. Ilang klase ng maliliit na bulilising ang sumalubong sa 3 Ayres na kapanabay ni Ara sa paglalakad sa tulay. Dumapo ang mga iyon sa bawat balikat ng 3, tila mga alagang sumalubong sa kanilang mga amo. Nang tinuon ni Ara muli ang mata sa sahig, isang malakas na hangin ang dumaan sa kanilang harapan. Agad hinawakan si Ara ng 2 Ayres upang hindi tuluyang liparin o malaglag sa tulay. Nakita pa niya bago ipikit ang mga matang napuwing ang 2 nilalang na kamukha niya at kamukha ni Buitre. Tila sila nakakulong sa isang makapal at solidong salamin bigla. Ang kamukha niya ay yumukod sa kanya saglit bago naging isang babaeng hindi pamilyar sa kanya. Gayon din ang ginawa ng kamukha ni Buitre. Nagpalit anyo ang 2, naging mga kalapate bago tuluyang nawala ang makapal na salamin. Ilang ibong kawangis ng mga kalapate ang nakita ni Ara sa lapag bago sabay-sabay na nagliparan sa magkakaibang direksyon. Agad nasakyan ni Ara. Iyon na marahil ang 2 tila ginawang decoy nila upang makapasok siya sa sumbaganay. Tila wala lang na nagpatuloy ang 3 Ayres sa paglalakad nang matapos na ang lahat. Naiwan ng ilang hakbang si Ara bago tuluyang humakbang pasunod. Tinuon ni Ara ang atensyon sa granitong sahig. Pinipigil ang atensyong maagaw ng mga bagay na nasa paligid. At sa nangyaring pagpapalit marahil ng pwesto ng mga decoy na nagpakita sa kanila. Bagamat pinagtaka niya kung bakit wala siyang nakikitang mga Ayres bukod sa 3 at sa 2 lumapit sa kanila. Marahil nasa anyo ng mga ibon. Sagot na lang niya sa katanungang iyon. Hindi niya maiwasang mamangha saglit. Kung ganoon,
Hindi biro ang mga nilalang na nakipagkaisa kila Buitre upang mabawi ang trono kay Mesete. Alam naman niya sa kaibuturan ng puso niyang mabubuti sila Buitre. Ngunit sa sandaling iyon, tila ba mas tumibay ang palagay ni Ara na nasa matuwid siyang panig ng mga Aires. Isang arko ang gawa rin sa puting granito ang tiningala ni Ara. Sa loob, bawat panig, may 2 Aires na nakabantay. Ang datingan ng dalawa ay nagpapaalala sa kodayon ng mga sinaunang medieval suit ng mga mandirigma noong unang panahon sa ibang bansa. May kanya-kanyang hawak na sandata at kalasag. Nakatakip ang kalahati ng muka. Hindi nakatago ang mga itim na bagwes. Kumuyom ang mga kamao ni Ara. Itinaas ang bantay sa sarili nang sabay na hinataw ng mga bantay ang kani-kanilang mga espada sa tanga na kalasag. Isang tila malasalamin na barikada ang umangat. Yumukod pa ang 2 bantay nang humakbang papasok ang mga Aires. Sakalang bumuglaw sa mata ng kodayon ang paakyat na hagdan. Kung kaano kalapad ang tulay, doble naman ang granitong hagdan. Malawak ang paligid na kastilyo. Ilang matatandang puno ang nakikita niya na hinayaang mabuhay sa paligid ngunit bilang lang upang hindi tuluyang masapawan ang puting tema ng kastilyo. Hindi man bilang ng saglit na pagtingin sa mga baitang paakyat na pinakapinto ng kastilyo, alam ni Ara na lagpas iyon sa 50 hakbang. Napabuntong hininga ang kodayon lalo nang makakita ng mas maraming uri ng ibon sa paligid ng kastilyo. Lumilipad ang iba. Ang iba naman ay nakadapo sa ilang bahagi ng hagdan. Kilala niya ang ilang uri ng mga ibong nakikita. Takray, maya, bulilising, ilang buitre, balin sa sayaw, mga uwak at mga tagulilong. Alam ni Arang mga Aires iyon. Iba kasi ang pagkakatitig sa kanila. Sa kanya, may panunuri. Napatingala ang kodayon nang sabay-sabay umigkas ang mga bagwis nila Buitre, umangat at nilipad ang paakyat na baitang. Sumabay rin si Ara, niliksihan niya ang mga binti. Nang marating ang pinakatuktok na baitang, muling bumuglaw sa kodayon ang napakatangkad na pinto. Bukas iyon, gawa rin sa granito. Matangkad na uri ng pintong nakikita niya lang sa sinaunang mansyon at palasyo sa ibang bansa. Na-question niya sa isip kung orihinal bang kaharian ito ng mga Aires o dating pag-aari ng mga higante. Natoon sa napakalawak na bulwagan ang kanyang mata. Maraming nilalang siyang nakikita ngunit hindi sapat ang mga iyon upang punuin ang espasyong kinatatayuan nila. Puti pa rin ang tema ng paligid at hindi mabilang ni Ara kung ilang terasa ang nakikita niya sa taas na may ilang ibong nakadapo pa rin. Hindi niya mawari kung gaano kataas ang pinakakisame ng kastilyo. Tila napakalayo ng kisame sa kanyang paningin. Agad ring pumukaw sa kanyang atensyon sa mabilis na pagsuyod sa paligid ang 3 higanteng estatwang gawa rin sa granito. 3 magkakatabing estatwa na tila ba nasa anyo ng mga Aires, ngunit ang mga bagwes ay tila hindi natapos sapagkat malinaw na nakatikwas ang mga bagwes ngunit tila sinadyang putulin o hindi tapusin ang parting iyon. Sa kabuuan ng bulwagan naman, ilang mahahabang tila sopang gawa rin sa granito ang nakikita niya sa isang bahagi na nagpapaalala sa kanya ng mga upuang kahoy na nakikita niya sa simbahan. Hindi lang Aires ang nakikita niya. Sa kanyang pang-amoy, langhap niya ang ilang prasinos, ilang aswang, at mga bagong samyo na hindi na sa kanya papamilyar. Sa gitna, tumigil ang kanyang mga matang agad ng lisik. Tanaw niya ang tronong kinauupuan ng may puting bagwis na Aires na sinasabi nilang si Mesete. Sa bawat panig nito, naroroon ang 2 pinaka-loyal na alagad, ang kulay bioletang bagwis na si Daragit at si Grebes na may pulang bagwis naman. Tila iisang taong nanahimik ang mga nilalang sa bulwagan.
Lahat napako ang mata sa kudayong, tuwid ang tingin sa pinunong nakaupo pa sa trono. Sa bawat panig ni Ara, bumaba ang 3 Iris. Tiniklop ang mga pakpak. Hindi mo ako biniko. Natagalan kumpara sa inaasahan, ngunit dumating ka pa rin. Nakangising wika ni Mesete sa dalagang kiniling lang ang ulo. Magaling, buitre. Maraming salamat sa pagdala ng pinakamagandang regalo sa akin ngayong araw. Baling naman ni Mesete sa hindi rin umiimik na Iris. Saglit nilipat ni Ara ang mata kay buitre. Pormal ang mukha nito at nagigimigan na niya ang mahinang bahid ng pagre-rebelde. Ang sabi mo, kung nais kong mapawi ang diwa ng aking nobyo, pumunta ako rito. Ani Ara na muling binalik ang atensyon sa pinunong abot niya ng tanaw. Narito na ako. Maaari bang ibigay mo na siya sa akin? Pigil ang bawat emosyon na wika ng dalaga. Tumayo sa pagkakaupo si Mesete, bahagyang luminga kay Daraget. Gamit ang mata, tila may sinenya sa lalaking Iris. Kumumpas naman ang mga kamay ni Daraget. Saglit pa, lumitaw sa palad nito at bahagyang lumutang ang bolang mala sa lameng diwa ni Sean. Napalunok si Ara. Ang pinipigilang emosyon ay bahagyang nayanig. Lalo nang tila balaruan na pinaikot-ikot nito ang bola sa isang kamay. Kay hirap nga naman talaga na may kahinaan kang alam ng iyong mga kalaban. Kahit gaano kakalakas, malulupig ka pa rin. Ani Mesete ni naglakad pababa sa 6 na mataas na baitang. Lumibel kay Ara. Wala akong atraso sa inyo. Nananahimik ako. Wala akong ginawang anuman na kailangan niyo akong ganituhin. Pakiusap. Ibigay niyo na siya sa akin. Mahinang anas ni Ara sa humalukip-kip lang na pinuno. Sa isang kondisyon, pumayag kang maging kabiyak ko. Walang gatol nitong anunsyo na kinapikit lang ng dalaga. At kung hindi ako pumayag? Halos pabulong na wika ni Ara na kinangiti naman ni Mesete. Babasagin ko ang diwa ng iyong pinakaiibig. Paninirya naman ni Mesete. Bumuka ang labi ni Ara, ngunit inunahan siya ni buitre sa pagsasalita. Maari bang magsuwestyon? Bakit hindi mo hamunin sa isang labanan ng kudayon? Kapag natalo siya, wala siyang pagpipilian kundi sumunod sa iyong kagustuhan. Kapag nanalo siya, bilang isa sa may matinong pag-iisip na pinuno, ibigay mo sa kanya ang kanyang kalayaan at ang diwa ng kanyang nobyo. Sa paraang iyon, hindi madudungisan ng iyong pangalan at ang iyong kredibilidad. Formal pa ring wika ni buitre na kinalingon sa kanya ng sabay nila Ara at Mesete, maging ng ilang nilalang sa paligid. Tama ba ang aking nahihimigan, buitre? Wala na akong nahahagip na paggalang sa paraan ng pagtukoy mo sa akin? Nagdilim ang anyong wika ni Mesete. Ang akin lang naman, iyon ang gagawin ng tunay na hari. Kahit kailan, hindi niya pipiliing maging makasarili upang masunod ang nais niya. Isang insulto sa purong dugo ng Iris ang mamilit ng magiging kabiyak. Sumisimbolo ito ng pagiging mababa para sa dugong hindi na mabilang ang henerasyon na nag-ingat at nangarap na ito ay makamtan. Midiin na wika ni buitre na sinigundahan ni Bantam ng pagsang-ayon at ni Tariktik. Ang blankong ekspresyon ni Ara ay bahagyang umaliwalas. Akala niya iiwan siya sa ere ng 3. Hindi naman pala. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Ara bago mariing pumikit at lumabas ang 2 wangis niya. Daddy Vulture, mahal ako ito! Nagniningning ang matang pauna ni isa na kinapula ng mga pisngi ni buitre. Kinaganda rin pala na hindi lang isa ang tagapamahala ng Sumbaganay ang naririto. 2 pa sila. Siguro naman, maaaring mapagbigyan ng nilalatag na solusyon ng aking pinsan. Ani Bantam na humalukip-kip. At syempre, dapat may say ka rin talaga sa issue. Sige na nga, I love you na rin, Bantam, my loves. Nakangising epal ni pangalawa. Nalukot ang mukha ni Bantam. Napayuko.
Kinangiti iyon ni Direktek. At sino naman kayo para diktahan ako sa nais kong gawin? Kalmadong usig ng pinuno sa grupo nila Ara. Bakit hindi? Interesante ito. Ito ang pagkakataon para ipamukha mo sa mga Iris na karapat dapat ka sa tronong iyan. Wika ng kung sino mula sa mga nilalang na naglisaw. Nakita nila Ara na mula sa tumpukan ng ilang nilalang na nakukulayan ng berde ang malaking bahagi ng katawan, humiwalay ang isang matangkad na lalaki. Gawa sa dahon ang matingkad na kulay ng dahong kasuotan nito. May kapang abot sa sahig na kung pagmamasdan ng moda ng kasuotan, ang dating ay tila isang kagalang-galang na prinsipeng hinango sa sinaunang alamat at kwento ng pag-ibig. Si Mulabe. Tuwiran itong tumingin at ngumiti ng matamis kay Ara. Pagkatapos, tinapunan ng superior na tingin si Mesete. Bago, tila hindi kayang paglabanan, muling binalik ang paningin kay Ara. Kumindat pa ang prasino sa kodayon na kinakunot ng noon ng dalaga. Ngayon lang niya nakita ang lalaking ito, ngunit tila ba may hindi siya nasasakyang bagay na kaugnay ng kindat at malamang ngiti na binigay ng estrangherong lahing prasinos. Isa sa mga pling ni Lola Cars. Bulong paliwanag ni isa, nilalong kinakunot ng noon ni Ara. Sumasang-ayon ako kay Mulabe. Wika pa ng isang pamilyar na boses. Mula sa ilang nilalang na nakukulayan naman ng pula at lila, lumitaw ang tagapamahala ng Sumbaganay na sinalihan ni Ara nung nakaraang araw. Ang Pilandok. Iba ang kasuotan nito ngayon, halatang nagbihes para sa isang granding okasyon. Nakikiisa rin ako. Bakit hindi? Ipaglaban mo ang iyong titulo at paghirapan mong makuha ang mandirigmang dilag na iyan na may purong dugo ng kudayon. Anang isa naman, napalingon sa likurang bahagi sila Ara. Isang may kaliitang nilalang na kulay lupa ang balat, ngunit nadadamitan na nagkikislapang batong diamante ang sumali. Tila ba malapit ang itsura sa isang duwende. Binulong ni ikalawa na iyon raw ay kinatawan ng lahing mga Piero, si Sapiro. Tila naipit sa nag-uumpugang bato si Mesete nang kanya-kanyang sumang-ayon ang mga nilalang na naroroon. Bilang lang ang mga Iris na alam niyang nasa kanyang panig ang hindi umaalma. Tila ba nakahanap ng tagapagsalita ang mga Iris at ang mga nilalang nilaban sa kanya. Tinapon ni Mesete ang mata sa dalawang Iris na sila Daragit at Grebes. Maging ang dalawa hindi makabawi sa biglang umusbong na tensyon. Taray, himagsikan ang bangis! Kinikilig na wika ni isa. Plangga ng butas! Sang-ayon naman ni pangalawa. Pagamat may irita dahil napunta na naman sa sakitan ng katawan upang maresolbahan ang mga komplikasyon, nanaisin pa ni Ara na ganoon kaysa naman wala siyang kalaban-laban na mamimili lang sa oo at hindi. At least, may pagkakataon siyang pumalag. Sa huli, bago muling matulig ang tenga ng lahat, pumailan lang ang matinis na huni na nanggagaling sa instrumentong tambuli na agad na agaw ang atensyon ng mga nag-iingay. Natoon kila Mesete ang mata ng nakapaligid ng mga nilalang. Pumagit na si Mulabe at Pilandok. Tinanong si Ara kung payag siyang ang labanan ang magpasya ng kanyang kapalaran. Walang pagpipilian, sumang-ayon ang dalaga. Sabay na pumaling sa pinunong si Mesete ang dalawang tagapamahala ng Sumbaganay. Nilapitan ng dalawang alalay na Iris si Mesete. May binulong na kinangisi naman ang huli bago sinabing payag na siya, ngunit sa isang kondisyon. 3 ang labanang ilalatag. Ang pangatlo, kung malalagpasan ng 2 labanan, siya ang huling makakaharap. Muling nag-ingay, kasamang humalo ang boses ng 2 wangis ni Ara, ngunit dahil walang pagpipilian ng kodayon, mabigat man sa loob, pumayag na rin siya. Ganon talaga, hawak nila ang kanyang kahinaan. Isa pa pala, isang sandata lang ang kanyang pagpipilian bawat labanan at tatanggalin ang kakayahan ng kanyang katawan sa mabilisang paghilom. Dagdag pa ni Mesete.
Hoy, sobra ka na. Nasa sayo na lahat ng pabor, putang to. Gigil na wika ni isa. Tinuon ng dalawang tagapamahala ang atensyon sa kodayon na dumilim ang anyo bago nagsalita. Alam niyang sa tatlong labanan na ito, maaring mangyari ang hindi inaasahan. Urat na siya. Wala na halos siyang pahinga at tila ba manok na gustong isabong kahit kailan nila naisin. Tila ba susulitin siya hanggang sa huling sandali. Sige, pumapayag ako sa lahat ng kondisyon ni Mesete. Ang kondisyon ko, isa lang. Gusto kong ang labanan na ito ay maging labanan hanggang kamatayan. Umugong ang bulungan. Namutla si Mesete. Natigilan rin ang dalawang tagapamahala, ngunit kita nila sa mukha ng kodayon na hindi ito nagbibiro. Muling tinanong si Ara kung sigurado na ba siya sa kanyang desisyon. Tanging tangulang ang sinagot ng dalaga. Hindi maiwasang magpalitan nang nag-aalalang tinginan sila Triktik. Sino ka para pangunahan ako sa aking kastilyo? Ako ang pinuno rito. Ako ang masusunod. Nakaluklok ako rito dahil ako ang malapit sa katayuang hindi kayang punan ng aking may sakit na kapatid. Pigil ang emosyong salungat ni Mesete. Gagaling ang iyong kapatid. Sisiguraduhin ko yan. Ani Ara naman. Unti-unting nagliyab ang mga balintataw. Malinaw na pinahihiwatig na kung mapapatay niya si Mesete, walang tronong mapapakante. Muling sumalungat sila Mesete kung ano-ano ang mga sinabi ngunit tila wala nang nakikinig sa kanila. Lumapit si Mulabe sa kodayon. Sa palad nito, lumitaw ang isang itim na tila kadenang may kanipisan. Pinaliwanag nitong iyon raw ang pipigil sa iba niyang kakayahan na magamit niya bukod sa sandatang pipiliin niya. Hindi tumutol si Ara nang isuot sa kanyang leeg ng lalaking prasinos ang kadena. Tinuon ni Ara ang mga mata saglit sa dalawang wangis niya. Miminsaheng hinatid ang mga mata. Isang buntong hininga ang pinakawala ni pangalawa bago may binulong kay Tariktek na saglit kinalunok ng babaeng Iris. Saglit. Ngunit tumalima naman ito agad. Kinuha nito ang isang kupitang wala ng laman na hawak ng isang malapit sa kanyang nilalang na nasa anyo ng tayho. Sinugatan ni pangalawa ang palad at sinalon ng kupitang yari sa ginto ang ilang masaganang dugo. Sapat upang mangalahati ang kupita bago ibinigay sa dalawang babaeng Iris na agad nawala sa kanilang mga paningin. Nagtama ang mata ni Tariktek at ni Daraget. Natangan pa rin sa isang kamay ang diwa ni Sean. Napakunot si Daraget nang mawala bigla si Tariktek. Teka, hindi ako pumapayag sa napagkasunduan. Ani Mesete nang pumwesto sa gitna ang dalawang tagapamahala. Binigay mo ang iyong mga pabor, gayon din naman ang kodayon. Kaya wala nang lugar pa ang salungat at pagtutol. Ani Pilandok naman. Sabay-sabay na napatingin kila Buitre ang kampo nila Mesete. Alam nila, base sa tingin nila Bantam na may alam na ang mga ito sa ginawa niyang panlalason kay Tarakos. At tila nais pang katungan ang tarentang umaakyat sa katawan ni Mesete. On cue, lumitaw sa sulok ng kastilyo ang kinasapakat niyang manlalason. Si Mila. Isang purong kaskani. Nakakaput sa itong kulay lila. May hinanakit ang mga matang nakatitig sa kanya. Labanan hanggang kamatayan sa pagitan ni Mesete, ang pinunong nakaupo sa trono, laban kay Ara Kodayon. Simulan na! Sabay na wika ng dalawang tagapamahala na agad ring nawala sa gitna. Paano pala to? Pag nadurog yung kastilyo nyo, kere lang? Ani isa kay Bantam na napangiti muna bago sumagot. Madaling maibabalik ang lahat. Kung ano ang nasaksihan nyo sa Sumbaganay, ganun din ang mangyayari sa mga bagay na masisira, babalik sa dati. Tumango-tango ang dalawang wangis ni Ara bago hinarang ang isang tagasilbing may dalang tray na yari sa pilak. Kinuha ang tag-isang inumin na nakalagay naman sa gintong kopita. Cheers! Cheers! Clink! Clink! Sabay pang wika ng dalawa. Sa natawa naman na muli na si Bantam. Buhayin ang tatlong higante.
Mahinang wika ni Daraget sa isang Ires na malapit dito. Sumipol ang huli at saglit pa, nayanig ang kastilyo. Nagtabihan sa gilid ang mga nilalang na naroroon. Isang mas malapad pa sa barikadang malasalamin ni Ara ang naghiwalay sa mga nilalang at sa maglalaban. Bakit ba hindi na nagulit si Ara nang sabay-sabay na nabarag ang tatlong higanteng estatwa mula sa granitong bumabalot sa tatlong higanteng nilalang? Unti-unting kumiseg ang kanilang mga katawan. Nagkaroon ng buhay ng tuluyang dumilat ang mga mata. Ay saglit binawi ni Ara ang paningin sa tatlong higante. Tila nasilaw siya sa liwanag na kulay asul ng mga balintataw. Kala mo ba ay mga pares ng dambuhalang spotlight na binuksan sa pusikit na paligid? Bahagyang naigtad sila buitre nang humakbang ang mga talampakang halos 5 piye rin ang laki. Tila nga nagkaroon ng mahinang lindol. Muling sumipol ang Ires na tumawag o gumising sa tatlong higante. Natuon ang maliliwanag ng mga balintataw ng tatlong dambuhala sa kumuha sa kanila ng pansin. May sinabing lengguwahe na hindi maintindihan ni Ara, ngunit kinadilim ng mga anyo nila buitre. Sabay-sabay na nalipat sa kudayon ang atensyon ng tatlong higante. Nagpakawala ang tatlo ng matinis na huni na hindi kaaya-aya sa pandinig. Otomatikong napatakip si Ara ng mga tenga. Hindi niya masasabing walang epekto iyon sa kanya, ngunit kumpara sa huni at mga palahaw na naranasan niya sa mga magintara, mas bearable pa to. Isang higante na mas mataas at matipuno sa dalawa ang lumakad papalapit. Tila ito ang unang susugod sa dalaga. Mula sa likod nito, hinugot ang isang espada. Isang marahas na buga sa hangin ang pinakawala ni Ara bago pumikit saglit at pinalitaw sa bawat palad ang kanyang sundang. Sorry na agad buitre kung mapopoksa ni Mayora ang mga higante nyo. Kindat ni isa sa tumangulang na si buitre. Si Bantam ang sumagot. Wala namang Shhh! Wag ka na. Supalpal agad ni pangalawa sa bumusangot na Ires. May sasabihin sana ito, ngunit naglaho ang dalawang wangis ni Ara. Tanda na gumana na ang suot nitong kadena sa leeg. Umangat sa ere ang mga Ires. Kumampay ang mga pakpak. Napasinghap ang kudayon nang tumakbo papalapit ang unang higante sa kanya. Hindi niya maiwasang mapatingin sa mga nababasag na sahig at sa ilang guhit na patungo sa kanya. Gawa ng mabibigat nitong mga talampakan. Isang maling hakbang lang niya, hiwa ang binti niya o talampakan kapag nagkataon. Nag-mental note si Ara na tinanggal na o hindi na niya magagamit ang mabilisang paghilom sa ngayon. Kaya kailangan niya ng dobleng ingat. Doble-dobleng ingat. Humigpit ang pagkakahawak niya sa bawat sundang nang saluhin ang atake ng higante. Ramdam niya ang bigat na tila ba gamit lang ang mga palad, pinipigilan niya ang isang bas upang siya ay tuluyang araruhin. Muntik pa siyang mapangudngod nang biglang bawiin ng higante ang espada. Maigi na lang at nabawi niya ang panimbang. Ngunit hindi niya inaasahan ang isang paa nitong kasing taas niya ay umigkas. Tila siya munting manikang lumipad palabas ng kastilyo. Hindi naman ni obra ang katawan nang bumagsak sa bingit ng baitang. Nagpagulong-gulong pababa ang pobreng dalaga hanggang lumagapak sa pinakahuling baitang. Maigi na lang talaga. Kusang nawawala ang mga sundang sa kamay niya kapag may gantong pagkakataon. Napaungol si Ara habang iniinda ang mga tuhod at balakang na nabugbog. Ngunit walang espasyo ang matagal na pagdama sa mga bagay-bagay. Agad siyang tumayo nang marinig na paparating ang higante sa kanyang kinaroroonan. Napaigik pa ang kudayon sa naibalik na butong na wala ata sa pwesto sa kanyang bandang balikat. Muling humampas ang espada na agad niyang naiwasan. Biyak ang tatlong baitang malapit sa kanya. Muling pinalabas ni Ara ang mga sundang, ngunit matino ang isip niyang tumakbo palayo sa higanteng sunod-sunod na atake ang ginawa. Panay hataw ng espada na naiilaga naman niya agad.
Bumabaon ang bawat talim sa granitong sahig. Nagmistula siyang bubuwit na hinahabol ng walis ng galit na may bahay. Nakarating sila sa pinaka-entrada ng kastilyo. Ilang punong matanda ang bumagsak dahil walang pakundangang natapakan ng higante. Nagtakbuhan sa magkabilang direksyon ang dalawang bantay na aire sa arko. Tila nakalimutang kayang lumipad. Muntik pang mahataw ng higante kung hindi lang nakasentro kay Ara ang atensyon nito. Napamura ang kudayon nang masukol sa isang sulok. Hindi niya naabot ang entrada ngunit wala naman siyang balak magpahabol maghapon. Binato niya ang isang sundang na agad nailagan ng higante. Bago tumakbo ang dalaga pasalubong sa kalaban. Dahil maliit, nagawa niyang lumusot sa pagitan ng mga hita nito na siyang pagkakataong sinamantala niya upang magkabilang saksakin ang bukong-bukong ng kalaban. Naramdaman niyang ininda ng higante ang kanyang ginawa. Napaluhod ito, muling sinamantala ni Ara. Tila ba bubuwit siyang gumapang sa binti nito patungo sa likod. Sinalo ang pabalik na sundang sa ere bago sabay na binaon sa batok ng kalaban. Inaasahan ni Ara na singasing o palahaw ang kanyang maririnig, ngunit isang matinis na huni ang pinakawalan nito. Nagpahulog si Ara gamit ang katawan upang tuluyang maiguhit ang nakabaon na sundang sa likod. Lumikha iyon ng mahabang sugat hanggang balakang ng higante. Sakalang umigkas palayo si Ara. Nang tuluyang mapadapa ang kalaban, pinalitan ni Ara ang kulay ng talim ng kanyang sundang. Violeta. Nilagyan niya ng lason ang bawat talim. Bago muling binaon sa likod ng higante, agad kumalat ang lason sa katawan nito. Umakyat kaagad ang kulay patungo sa batok, punteriya ang ulo. Ilang segundo lang, tumirek ang mga mata nito. Humihingal na bumaba si Ara sa likod ng kalaban, ngunit hindi pa nakakabawi. May isang puwersa ang sumalubong sa kanya. Muling lumipad ang kudayon. Isang matandang puno ang sumalo sa kanyang katawan. Pinilig niya ang ulo upang hindi malayo. Bagamat iniinda, nakita pa niya ang isang higante na tila sagwa naman ng hawak. Napabuga si Ara sa hangin habang tumatayo. Sinamantala ang pamamanhid ng buong katawan at hinintay na lumapit sa kanya ang pangalawang kalaban. Tila kasing lapad ng 3 dipa ang sagwa nitong sandata. Nang malapit na sa kanya ang katawan nito, muling pinalipad niya ang sundang. Sa pagkakataong ito, 2 naman. Dahil nakita ng higante, walang anumang iniwasan nito ang mga sandata. Ngunit isang talim ang sumugat sa bandang braso nito. Iyon lang ang kailangan ni Ara. Sapagkat kahit maliit lang na sugat ang likain ng kanyang sundang na may lason, mabilis na aakyat ang kulay violeta sa balat nito. Mabilis siyang umigkas at inakyat ang katawan ng hindi nakakilos na higante. Sapagkat oras na kumalat ang lason sa loob ng katawan nito, nagre-resulta iyon ng pamamanhid at mabigat na pakiramdam na hindi na maigagalaw ang katawang naapektuhan. Bago umakyat ang kulay violeta sa mukha ng pangalawang higante, isang pagsargo sa mukha ang pinakawalan ng kamao ni Ara, dahilan upang bumagsak ito sa sahig. Inangat ni Ara ang mga kamay, bago sinalo ang nagbumirang epek ng mga sundang, bago patalo na bumaba sa katawan ng kalaban. Hindi pa man nakakalapag sa sahig na granito, isang puwersa muli ang naulingan ni Arang papalapit. Mula sa kanyang kinalalagyan sa mabilis na pag-igkas palayo, naiwasan niya ang hindi karaniwang laking salapang na binato sa kanyang kinaroroonan ng pangatlong higante. Nanakpo ang dalaga, paakyat sa mga baitang na makitang 2 hakbang lang ang ginawa ng kalaban upang makababa sa lapag na kinahihigaan na ngayon ng 2 nitong kasama. Kinuha nito muli ang salapang at muling binato sa tumatakbong dalaga. Bumaon ang 3 pinakapatusok ng sandata sa 6 na baitang. Lalong binilasan ni Ara ang pag-akyat. Nang makarating sa itaas, humagis ang dalaga papasok sa kastilyo.
sapagkat nahampas ng pinakadulong bahagi ng salapang. Humampas siya sa isang haligi ng kastilyo. Ramdam niya ang paglagabog ng katawan ng plaktang bumagsak siya sa sahig. Napadura ng buong dugo ang kodayon. Akmang papalapit si Bantam ngunit mabilis na hinarangan ni Buitre ang nawala saglit sa sandaling iris. Nakalimutan na nasa labanan ng dalaga. Saglit nagkatitigan ang magpinsan. Sa halip na lumapit sa kodayon, hinatak pababa ni Bantam ang pinsan. Sabay na tumiklop ang kanilang mga bagwis ngunit muling umigkas paangat sa ere. Isang simpleng galaw upang hindi mahalatang kumumpas ang isang kamay ni Buitre. Lihim na nagpakawala ng hindi nakikitang puwersa. Isang mahinang hangin ang dumaan sa paligid ni Ara. Tumuloy iyon sa labing nakabuka ng dalaga at mabilis na sumuporta sa ilang butong na bali ng nahampas sa granitong haligi. Maging ang dalaga, hindi iyon napansin sapagkat hinanda agad ang sarili upang salubungin ang papalapit na higante. Humampas ang salapang sa sahig. Napaupo si Ara. Agad pinilit tumayo sapagkat hinabol siya ng sunod-sunod na atake. Isang malaking tipak ng sahig na granito ang umangat. Bandang gilid ni Ara na naging dahilan upang mapatid at mahiwa ang binte ng tumatakbong dalaga. Padapang bumagsak ang kodayon, ngunit maagap na naulingan ang puwersang papalapit. Gumulong ang dalaga. Pabalik sa haliging hinampasan niyang sumalo naman sa atake ng kalaban. Bumagsak sa katawan ni Ara ang ilang malalaking tipak ng granito. Mabilis na bumangon, pagapang na muling umiwas sa sunod-sunod na hampas at pagkabasag ng sahig. Marahil nairita sapagkat nakakaiwas ang dalaga sa mga atake. Lumundag ang higante dahilan upang lalong mabasag at magkapira-piraso ang sahig na granito. Nagliparan at umangat ang matatalas na bahagi ng sahig. Isang matalas na piraso ang tumusok sa kanang braso ni Ara. Dahilan na ininda niya sapagkat tumagos ang talim sa laman at tumama sa buto. Napaupo ang dalaga. Pinalabas ang mga sundang upang salagin ang salapang na patungo sa kanya. Maigi na lang, kahit paano, hindi nabawi ang kanyang likse, sapagkat nasalag niya ang salapang na umatake. Mabilis na binawi ng higante ang sandata at akmang itutuhog sa katawan ng napaupong dalaga, ngunit muling pinalipad ni Ara ang hawak na sundang, tumusok sa gitnang parte ng noo. Nabitawan ang hawak na salapang, nadaganan pa ang dalaga ng nalaglag na sandata. Ngunit mas maigi na iyon kesa naman tumuhog ang isa sa tatlong matutulis na panusok sa kanyang katawan. Wala siyang pinagkaiba sa mga isdang sinibat sa tiyan. Kung nagkataon. Ubod lakas na tinulak ni Ara ang salapang palayo sa sarili. Sumunod ang bumao na piraso ng nabasag na sahig sa kanyang braso. Pinilit tumayo at iinot-inot na umatras habang pinapanood ang higanteng tila tinulo sa kinatatayuan. Nagawa pa nitong tanggalin ang sundang na nakatusok sa noo. Pahagis na tinapon at bago lumpag sa sahig, naglaho. Napatingin sa kodayon na sapo ang brasong nasugatan. Humuni ito saglit. Ngunit bago matapos ang huni, bumagsak ito sa basag at pira-pirasong sahig. Muntik pang mapaupo si Ara sa pagyanig ng kinatatayuan. Maigi na lang at nabawi niya ang panimbang. Humihingal na humarap ang dalaga sa kinaroroonan ng trono ni Mesete. Nakaangat sa ere ang mga aires. Secured naman sa isang sulok ang dalawang tagapamahala at ang ilang nilalang na nanonood ng labanan. Lahat nakaawang ang mga bibig. Puwera lang kay Bantam, Buitre, at sa tagapamahalang si Pilendok. Hindi na bago sa kanila panoorin ang kodayon, ngunit namamalas pa rin sa kanilang mga mata ang paghanga. Pinalitaw ni Ara ang mga sundang sa kamay. Kumikinang ang kulay bioletang talim. Nalilisik ang mga matang tinignan si Mesete. Sa tingin mo ba, panalo ko sa unang labanang ito?
May himig pang iinsultong tanong ni Ara sa nakaupo sa trono. Ikalawang labanan! Sigaw naman ni Molabe. Mabilis na nabuo ang durog na sahig na animo ba ay hindi nadurog, nilamat ay hindi kinakitaan. Dumapo sa gitna ni Ara at Mesite ang 5 Aires na kulay abo ang mga pakpak. May kanya-kanyang sandatang ang talim ay alon-alon na kung tawagin ay Chris, isang uri ng sandatang gamit pa ng mga sinaunang mandirigma. Bukod pa sa 5 Aires na lalaki, humalo sa 5 ang 3 may itim na nilalang na tanging tapis lang ng balat ng hayop ang suot sa kasalanan. Nahahawig sa kapre ang itsura ngunit hindi naman ganoon kalalaki ang taas. May 2 sumama pa sa umpukan, mga babae na punong-puno na mahabang buhok ang katawan. Tila ba buhay na umaangat pa sa ere ang ilang malalaking bahagi. Tanging paa, muka at kamay lang ang nakikita ni Ara sa 2 babae. Nalilisik rin ang mga mata, nagliliyab, kulay pula, mga aswang na kung tawagin ay gumon. Aswang, mga maligno at Aires. Nailing na lang si Ara. Pangalawang laban. 10 mga nilalang bago makaharap si Mesite. Kiniling ni Ara ang ulo. Humigpit ang hawak sa mga sundang na kuminang ang bioletang kulay sa bawat talim. Nang magbigay ng hudyat ang 2 tagapamahala na simulan na ang labanan, pinasilay ni Ara sa labi ang matamis na ngiti sapagkat nakita niyang napalunok ng laway si Mesite. Magandang araw, ako po si Aling Maria at welcome sa ating shout out. Ay, ito na naman tayo. Pasensya na ulit, medyo natagalin na naman kasi tinamaan na naman ng ubo tsaka ng sipon tsaka may sinat din. So, ang daming nangyari last year. Ayun. Pero pag gumaling na ako, yun, dire-diretsuhin natin. Yun. Shoutout muna tayo. Pasensya na sa halita na medyo may tama pa yung boses ko. Pero, tawid natin yung shoutout. Okay. Unang-una sa listahan, shoutout sa'yo, Giandama. Yun. Shoutout sa'yo, Giandama. Shoutout sa'yo, Aneka. Shoutout sa'yo, Angel. Shoutout sa'yo, Angel Pronda. Shoutout sa'yo, Norma Jacoba. Shoutout sa'yo, April Franzales. Shoutout sa'yo, Christine86. Shoutout sa'yo, Jacibel Bandoho. Ayun, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Merlin Riambilo. Shoutout sa'yo, Rosalie Quinones. Shoutout sa'yo, Delray Barabas or Delray Reed Barabas. Shoutout sa'yo, Ange Amila. Joshua Salvaria. Shoutout sa'yo, David Reyno. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Jomar Pareha. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Romana Jeronimo. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Annabel Cuentro. Shoutout po. Shoutout sa'yo, Ima Polinar. Yan, shoutout po. Shoutout sa'yo, Desiree Gimong. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Joanne Uweda. Shoutout po. Shoutout sa'yo, Lirum Inimeg. Sana tama ako ng bigkas, no? Shoutout sa'yo, Jesseline Descalona. Shoutout sa'yo, Jesseline Descalosa. Yun. Shoutout sa'yo, Shanshan Park.
Shoutout sa'yo, Christy Pornea. Pasensya na sa aso. Shoutout sa'yo, Judith Espino. Shoutout po sa inyo, Seju Gia. Shoutout sa'yo, Lahara Basha. Shoutout sa'yo, Ma'am Yolanda Gintibano. Shoutout sa'yo, Ma'am Janet Sabado. Ma'am Cheryl Ebo, shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Rosel Gemina. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Mika Recto. Sir Jeric, Horror Stories, pa-subscribe po. Shoutout sa'yo, Ma'am Cheryl Rose de Pera. Shoutout sa'yo, Ma'am Maricel Infante. Ma'am Maricel, shoutout po. Shoutout sa'yo, Ma'am Ellen Aragon. Shoutout sa'yo, Sir Joseph Arsola, si Ma'am Mercilita de los Reyes, mga kwentong kababalaghan, pasubscribe po dyan. Kay Ma'am Ofelia Kumilang, Ma'am, shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Ma'am D, kay Ma'am Janice Espino, kay Ma'am Janice, at saka kay Ma'am Beng. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, City Anisa Abbas. Ayun, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Francis Lopez. Ma'am G. Layson, Ma'am G. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Dragang Magayon. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Ma'am Belen Malbas. Ma'am Amor Fernando, shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Ma'am Jackie Lugetding. At saka kay Ma'am Barbara Kapulong. Kay Ma'am Jennifer Briggs, shoutout din po sa inyo. Kay Ma'am Erin Yeager. Sana tama ko ng basa, no? Shoutout po sa inyo, Ma'am Erin Yeager. At shoutout po sa inyo. Sally Aguilar. Yan, Ma'am Sally Aguilar. Yan, shoutout po. Kay Ma'am Marie Almogera. Ayun. Shoutout po sa inyo, Ma'am Marie Almogera. Kay Rin Easer. Ayun. Ayun, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo, Ma'am Jane Soltera. Ayun. Shoutout po sa inyo, Ma'am April Joy Nabarance. Ayun. Shoutout po sa inyo. Ay, nga pala si Ma'am, si Ma'am Lerma Aguilando. Anak niya si Rin Eser. Ayun. Shoutout po sa inyong magnanay. Ayun. Shoutout sa iyo, Ma'am Jessica Lauren Leyes. Shoutout po. Ma'am Ellen Aragon. Shoutout po sa inyo. Ayun. Shoutout po sa inyo, Ma'am Helen Grace. Shoutout po. Randy Tambong. Kay Nel Panaligan. Shoutout po. Kay J. Javier Carbo. Yun. Hirap. Yan. Kay Ma'am J. Javier Garbo. Shoutout po. Marby Garbo. Ayan. Shoutout din po sa inyo, ma'am. Kay Jean DC. Yun. Jean DC. Kay Jack Bower. Kay Ma'am Elizabeth Sarila. Ma'am Elizabeth Sarila. Yan. Shoutout po. Kay Sir SFG Dark Venger. Sir Sherwin. Yun. Yun. sorry. Shoutout sa'yo. Lion King Calosa. Ayun. Sir Leo. Ayun. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Main. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Kim Dagkutan. Shoutout po. Kay Ma'am Diana Garcia. Yun. Shoutout po sa inyo, ma'am. At saka kay Ma'am Josie Jean Lagon. Ma'am. Shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo. Honey Grace Owens, ma'am. Shoutout po sa inyo. At saka kay Abdul. Shoutout sa iyo, Abdul. Shoutout din sa iyo, Amara. Shoutout po. Kay Ma'am Choco Fudge. Ma'am Choco Fudge. Shoutout po sa inyo, ma'am. Ano pa? Kay Mats Almongera. Or ano? Kay Ma'am Mats Almongera. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Marie. Shoutout po sa inyo, ma'am.
Meron pa ba? Kay Ma'am Jackie Logetding. Tsaka kay Aya Flores. Shoutout din. Tsaka kay Joseph Balanday. Yan. Shoutout po sa inyo. Kay Jessie Oman. Shoutout po sa inyo. Meron pa ba? Kay Danita. Shoutout din sa'yo, Danita. Yun. Tsaka kay Bernabe. Shoutout po sa inyo. Pasensya na medyo habol-habol pa tayo ngayon sa hininga kasi hindi pa talaga tayo ganun kagaling. Kakagaling lang din natin kasi sa ubo tsaka sa sipon. Yun. Kita-kits tayo sa susunod na video. Ayun lang muna sa ngayon. Huwag na natin pahabain. Muli, ako po si Aling Maria. Ayan. Ingat! Pati yung ano. Hindi makatawa na maayos. Ingat. Ano yun?